Bigla ngang natulala ang kaluluwa ni Kung Ming sa loob ng mountain seal ng ating bida, matapos niyang maramdaman ang presensya ni Chaos sa kanyang likuran. Samantala sa labas naman ng kuweba ay umalingasaw ang amoy ng stinky tofu ni Shu, kaya naman napapatanong ang mga ito sa kung anong nangyari sa kuweba, at kung bakit umano masyadong mabaho ang amoy na nagmumula sa kuweba. Napapatanong nga din ng isang babae kung tumae daw kaya sa loob ng kuweba ang ating bida, na agad namang lumabas at sinabing success umano, sabay sabi na din na pwede na silang pumasok para magpahinga. Pero nag-alinlangan na ngang pumasok sa loob ng kuweba ang mga babaeng ito, na napapatanong kung bakit hindi na lang sila magpatuloy sa paglalakbay, agad na din nilang sinabi na hindi pa naman sila pagod kaya hindi pa nila kailangang magpahinga. Pwede naman tayong magpatuloy sa paglalakad, wika naman ni Shu, sabay tanong kung bakit masyado silang malayo sa kuweba, pero hindi naman na sila sumagot sa ating bida. Ilang sandali nga lang din ang nakalipas, ay nagpatuloy na nga ang mga ito sa paglalakad patungo sa kung saan, hanggang sa biglang ang tanungin ni Israel kung anong ginawa ni Shu sa loob ng kuweba, at kung nasaan na ang kaluluwa na sumanib kay George. Wala naman akong kakaibang ginawa, wika naman ni Shu, sabay sabi na inutusan lang daw niya ang i-rank na kaluluwang lumabas sa katawan ni George, pero dahil sa ayaw nga daw sumunod sa kanya ng kaluluwa ay winasak niya ito. Pero bigla namang din ilaan ni Israel ang ating bida, sabay sabi na hindi umano siya naniniwala sa ating bida, tsekwa ang naging pag-uusap niyo, wika pa nga niya, at malamang nga daw na may importante silang pinag-usapan, na ayaw umanong ipaalam sa kanila ni Shu. Isa ka talagang expert, di ba, tanong pa nga ni Israel, sabay sabi na hindi ka i-rank at malamang sa C-rank ka, wika pa nga niya, na agad namang sinakiyan o sinang ayunan ng ating bida, sabay sabi na wag niyang ipapaalam sa iba na isa siyang C-rank. Sige, nauunawaan ko, wika naman ni Israel, habang iniisip na tama nga ang obserbasyon niya sa ating bida at malinaw na sa kanya ang lahat, habang si Shu naman ay iniisip lang na hindi pa umano na banyag ang pagpapanggap niya. Hanggang sa biglang may napansin ang ating bida, kaya naman agad niyang pinatigil ang lahat at sinabi na mayroon umanong patungo sa kanila. Agad na din siyang lumundag upang alamin umano ang sitwasyon, at habang nasa itaas nga ang ating bida ay iniisip nito na mahina lamang ang energy wave na naramdaman niya, pero sigurado nga daw siya na nagmumula ito sa hindi kalayuan. Hanggang sa napansin nga niya ang bungo ng taong ito, at ang mga langgam sa paligid ng bungo, kaya naman napapatanong ang ating bida kung nag-evolve daw ba ang mga langgam na ito, dahil sa pagkakaalam nga daw niya ay dapat na nagpapahinga ang mga ito tuwing gabi. Agad na din niyang naisip, na kailangan niyang makahanap ng ligtas na lugar para sa mga pangkaraniwang tao, dahil kung hindi ay mamamatay ang mga ito sa mga nag-evolve na langgam. Hanggang sa nakita nga niya ang isang campsite, at naisip ng ating bida na mukhang bagong gawa lang daw ito, bukod dun ay mukhang matatag din daw ang campsite na ito, kaya naman siguradong magkakaroon ng pagkakataong makaligtas ang mga pangkaraniwang tao sa lugar na yun. Ilang sandali pa sa pagbaba ng ating bida, ay agad nitong sinabi na nakita niya ang mga nag-evolve na langgam, at bukod doon ay kumakain nga din daw sila ng mga tao. Kaya kailangan umano nilang patayin ang mga ilaw nila at dapat silang magtungo sa norte, dahil mayroon siyang nakitang campsite sa lugar na yun, sabay sabi din na siguradong magiging ligtas sila sa campsite. Bilas nyo na at umalis na kayo, wika pa nga ni Shu, habang si Israel naman ay tinatanong kung paano daw ang ating bida, sabay tanong na din kung hindi ba siya sasama sa kanila. Pero sinabi lang naman ni Shu na magpapaiwan na umano siya dito, ako na ang baalang hamarang sa mga langgam na kumakain ng tao, wika pa nga niya, sabay sabi na umalis na sila at magkita na lang ulit sila sa campsite kalaunan. At dahil nga sa mga sinabi ng ating bida, ay hindi napigilan ni Israel ang pagtulo ng kanyang luha, habang pinapasalamatan si Shu na kanyang bayani umano, isa siyang mabait na tao at handang magsakripisyo, wika pa nga niya sa kanyang sarili. Habang ang ating bida naman ay biglang nakahinga ng maluwag, matapos na makaalis ang mga pangkaraniwang tao, sabay sabi na ngayon ay matitigil na ang kanyang pagpapanggap. Agad na din siyang nagtungo sa lugar kung nasaan ang mga langgam, habang sinasabi na ngayon ay kailangan niya ang mga langgam na ito, upang makumpirma ang isang bagay na matagal na niyang iniisip. Dito nga ay sinabi ng ating bida na, matagal na umano niyang iniisip na ginawa ng dating hari ang mga ruin at iniwan sa Earth, at palaisipan nga daw sa kanya kung anong kayamanan o pamamaraan ang ginawa ng dating hari, upang magawa ang mga ruin na lumalabas sa Earth. Ilang sandali pa ay ginamit ng ating bida ang kanyang star chart upang absorbahin ang mga langgam sa paligid,
habang iniisip na dati umano ay inakala niyang ang Mountain and River Seal, ang ginamit ng dating hari para makagawa ng ruin. Pero matapos nga daw mamatay ang mga taong napunta sa kanyang Mountain and River Seal, ay naisip niya na hindi angkop ang Mountain and River Seal sa iba't ibang nilalang. Pero matapos nga daw niyang makita ang espada ng founder ng Sword Pavilion sa kanyang star chart, ay na-realize ng ating bida na ang hinahanap niyang kasagutan, ay matagal nang nasa kanya. Ilang sandali pa nga ay naisip ni Shu na tama umano siya, dahil ang star chart niya ay hindi lang basta isang cultivation technique, sabay sabi na isa talaga itong tunay na star system o solar system. Agad nga niyang pinadala ang mga langgam na kanyang naabsorba, sa isa sa mga planeta sa kanyang star chart, at dito ay masyado ang tuwa ng ating bida, habang pinapanood ang mga langgam sa loob ng isa sa mga planeta ng kanyang star chart. Samantala, inabot naman na ng umaga sa pagtakbo ang mga pangkaraniwang tao, habang sinasabi na kailangan pa nilang bilisan upang hindi makahabol ang mga langgam. At habang buhat naman ng isa ang antelope ng ating bida, ay sinabi niyang wala pa silang nakikitang mga tao o halimaw man lang sa daan, at pinakamagandang bagay nga lang daw ngayon ay buhay pa din sila. Sabay tanong kung hindi daw kaya nakakita ng kayamanan ang ating bida sa lugar na yun. Kaya sila pinaalis at siya na ding dahilan upang wala nang pabigat sa kanya. Pero sinabi naman ni Israel na wag nilang pagsalitaan ng masama ang ating bida, isa siyang mabait na tao at hindi katulad yung wika pa nga niya. Habang si Shu naman ay patuloy sa pag-absorba, sa lahat ng mga nabubuhay o kakailanganin ng iba't ibang nilalang para mabuhay. Sinabi nga din ito na kailangan umano niyang mag-absorba ng hangin, halaman at mga puno, tubig at iba pa, para mapanatili niyang buhay ang mga ilalagay niya sa kanyang star chart. Ilang sandali pa matapos siyang magtungo sa kanyang star chart, ay na-realize ng ating bida na pwede niyang ilipat ang mga planeta dito, kaya naman naisipan niyang gumawa ng solar system sa loob ng kanyang star chart. Pero habang inaayos nga niya ang mga planeta sa kanyang star chart, ay biglang tumama sa ating bida ang sunod-sunod na negative points. At ayon nga kay Shu ay mula umano sa mga kasamahan ni Israel ang negative points, kaya naman napapatanong siya sa kanyang sarili kung may nangyari daw kaya sa kanila, o kung hindi kaya ay mayroong mali sa campsite na tinuro niya sa kanila. Kaya naman agad na nagtungo ang ating bida sa campsite, habang iniisip na wala namang problema kung magbago ang direksyon ng kanyang paghahanap sa barrier. Pero sa pag-alis nga ng ating bida ay dumating naman ang isang ito, na sinasabing wala man lang natira kahit na isang damo sa lugar na ito, sabay sabi na ganun daw ang gawain o ugali ng hinahanap niya, kaya mainam kung sundan niya ang ating bida. Samantala nakarating naman na sila Israel sa campsite na sinabi ng ating bida sa kanila, at dito ay sinabi nga ng isang babae na totoo umano ang lahat ng sinabi ni Shu, dahil may campsite talaga ng mga tao sa lugar na ito. At bigla pa nga silang inunahan ng mga pangit ang ugaling kalalakihan, na mabilis tumakbo patungo ng campsite, habang sinasabi na papasukin sila dahil kailangan nila ng tulong, kaya naman hindi na lang nakapagsalita sila Israel. Agad na ding tinanong nga mga kababaihan kung dapat na din ba silang pumasok, sabay sabi na siguradong magiging ligtas na sila pag nasa loob na sila ng campsite. Pero pinigilan naman sila ni Israel, at sinabi nga niya na kailangan nilang maghanda at mag-obserba muna, alalahanin yung nasa loob pa din tayo ng ruin at lahat ay pwedeng mangyari wika pa nga niya. Ilang sandali pa nga ang nakalipas, ay sinabi ng tatlong ito na nais nilang pumasok sa campsite, agad nga din nilang sinabi na gagawin nila ang lahat basta tanggapin lang sila sa campsite na ito. Pero sinabi naman ng lalaking ito na puro umano sila pangkaraniwang tao, at malamang na hindi pa nila kakayaning gumawa ng mga pader at maghanap ng pagkain, sabay sabi na ding mga pangit din sila. Habang ang isa naman ay sinabi na kailangan na nilang umalis, hindi kami tumatanggap ng mga palamunin at walang kwentang tao dito wika pa nga niya, kaya naman na-shock ang tatlo sa kanilang narinig. Agad namang sinabi ng gagong ito, na kung nais daw nila ng mga magagandang babae, ay mayroon silang mabibigay dahil puro babae ang kasama nila, sabay sabi na din na ang isa sa kanila ay sikat na reporter, siya si Israel wika pa nga niya. Pero agad namang sumigaw ang lalaki mula sa campsite, at tinanong nga niya kung ang tinutukoy ba ng lalaki ay ang mga babae sa kanilang likuran, sabay tanong na din kung sila daw ba ang sinasabi nilang magaganda. Bigla pa nga silang kinilabutan matapos makita ang mukha nila Israel, na iniisip lang namang wala talagang gagawing maganda ang mga kasamahan niya, basta maligtas lang ang mga sarili nila,
At bukod doon ay mukhang masasamang tao nga din daw ang mga individual cultivator sa lugar na ito. Gayunpaman ay sinabi pa din ng isa sa kasamahan ni Israel, na mga makeup lang umano ang nasa mukha nila at lalabas ang kanilang ganda, pag natanggal na ang mga nilagay nilang makeup. Agad na din itong sinabi na meron umano silang bodyguard at ang tinutukoy nga niya ay ang ating bida, na hindi daw kalakasan pero madaming sekretong tinatago, habang ang individual cultivator naman ay sinabi na hindi sila maniniwala sa sinasabi niya, sabay utos na ding umalis na sila. Pero bigla nga din itong nagulat, nang biglang may sumigaw at tinanong kung anong sekreto ang sinasabi nila. Agad na ding naglakad ang lalaking ito patungo sa kanila, at ang lalaking ito nga din ang tumatayong leader ng campsite na ito. Sinabi naman ng bantay na huwag paniwalaan ng kanilang boss ang mga narinig niya, mga pangkaraniwang tao lang sila na kung ano-ano ang sinasabi, para makapasok ng campsite wika pa nga niya. Pero tinawag naman niyang tanga ang bantay, sabay sabi na tignan nito kung ano ang nasa likod o daladala ng isa sa kasamahan ni Israel. At masyado nga ang gulat nila nang malaman nilang isa itong antelope, at malamang nga daw na malakas ito nung nabubuhay pa, sabay sabi na kahit wala ang mga paa nito sa harapan, ay siguradong hindi ito kakayaning patayin ng pangkaraniwang tao. Agad na ding pinag-utos ng lalaking ito na ibigay sa bantay ang antelope, sabay sabi na maiwan ng isa upang hintayin ang ating bida, habang ang iba naman ay pwede na umanong pumasok sa campsite. Bukod dun ay sinabi nga din ito na kailangan nilang sabihin sa kanya, ang sekretong tinatago ng bodyguard nila o ang ating bida. Makalipas pa nga ang 20 minutes, ay nakarating naman na sa campsite ang ating bida, na biglang nagulat sa kanyang nakita. Bigla ngang naisip ni Shu na may mali umano sa ekspresyon ni Israel, habang ang dalawang lalaki naman sa tabi niya ay mukhang binabantayan umano siya, sabay tanong kung bakit ganun ang make-up ni Israel. At matapos nga nilang makita si Shu, ay agad na tinanong ng guard kung siya ba yung tinutukoy ng mga kasamahan ni Israel. Nabigla namang sumigaw at sinabi na hindi siya, hindi namin siya kasama at hindi ko siya kilala wika pa nga ni Israel, habang iniisip na binalikan talaga sila ng ating bida. Pero birank nga daw ang boss ng mga individual cultivator, at ang pagkakaalam nga ni Israel ay si Rank ang ating bida, na pwedeng mapahamak sa boss nila. Naisip naman ni Shu na nais siyang bigyan ng babala ni Israel, kaya siya sumigaw at pinagkaila na magkakilala sila, pero hindi nga daw siya natatakot sa mga individual cultivator sa lugar na ito. Kaya agad siyang tumakbo palapit kila Israel, habang tinatanong kung bakit siya mag-isa at kung nasaan ang iba. Dahilan naman upang mabuking ng bantay na nagsisinungaling si Israel kanina. Agad namang sinabi ng isa sa mga bantay, na ang iba nilang kasamahan umano ay kasama ng kanilang boss, sabay sabi na ding kailangan sumama ni Shu sa kanya, upang makita at makausap siya ng kanilang boss. Ilang sandali pa nga matapos silang pumasok ng campsite, ay tinatanong ni Israel kung ano ang ginagawa ng ating bida, nagbigay na ako ng babala pero bakit tumuloy ka pa din tanong pa nga niya. Pero sinabi lang naman ni Shu na ito lang ang paraan. Sabay tanong kung nasaan ang mga kasama ni Israel na lalaki, dahil sila nga daw ang may buhat sa antelope ng ating bida, na hindi umano maaaring mawala o mabawasan. Kaya naman na-realize ni Israel na ang antelope daw pala ang iniisip ni Shu, pero bakit daw kaya yun pa ang una niyang naiisip kahit pa nasa panganib na sila, sabay tanong na din kung anong klase ba talaga ng tao si Shu. Habang patuloy nga sila sa paglalakad, ay naisip naman ng ating bida na masyado umanong mahihina ang mga tao dito, pero sigurado nga daw na naranasan na din nilang makipaglaban sa mga nilalang dito sa ruin. Hanggang sa mapatingin siya sa isang tent, habang iniisip na malamang sa mahina lang din siguro ang leader ng mga individual cultivator sa campsite na ito. Ilang sandali pa ay napapatanong siya sa kanyang sarili kung bakit madaming ordinaryong tao dito, at mukhang sa pilitan nga lang din daw ang pagdala o pagpunta ng mga ito dito sa campsite. Bukod dun ay mukhang hindi nga daw maganda ang kalagayan nila, at ang mga babae ay mukhang pinagsasamantalahan umano ng mga individual cultivator, sabay sabi na daig pa talaga ng mga individual cultivator ang mga halimaw sa ruin. Hanggang sa biglangang nagdilim ang muka ng ating bida, matapos siyang salubungin ng boss ng mga individual cultivator at tutukan ng baseball bat sa muka. Dito nga ay sinabi din ng lalaking ito, na ayon umano sa mga lalaking kasama ni Israel, ay kayang ma-attract ng ating bida ang Thunderbolt, at bukod doon ay kaya din niyang patigilin sa pag-atake ang mga Thunderbolt. Sabay tanong kung mayroon ba siyang spiritual tools na nakuha sa ruin na ito,
o spiritual tools na kayang pasunurin ang mga halimaw sa loob ng ruin na ito. Habang ang madaldal na kasama naman ni Israel ay pinapanood lang ang ating bida, na sinabing nilaglag at binenta talaga siya sa mga kalaban. Agad ngang tinipon ni Shu sa kanyang kamao ang kanyang superpower, sunod ay lumundag ito pasugad sa boss ng mga individual cultivator, habang sinasabi na ngayon ay makakatikim sila sa ating bida, na nais umano nilang pagnakawan ng harap-harapan, kahit natirik pa ang araw. Sa pagsuntok nga ni Shu ay ginamit ng kalbo ang baseball bat upang harangan ito, habang iniisip na masyado umanong malakas ang kapangyarihan ng ating bida, kung saan ay inuutusan na siya ng kanyang utak na tumakas, pero hindi nga daw siya makagalaw at hindi niya mapasunod ang kanyang katawan. Naisip nga din ito na ang mga impormasyong binigay ng mga pangkaraniwang tao sa kanya ay mali, dahil ang lalaking ito umano o ang ating bida sa kanyang harapan, ay imposibleng i-rank lamang. Agad na din siyang sumigaw at nagmakaawa sa ating bida na huwag siyang patayin, sabay sabi na ding mayroon siyang alam na sekreto patungkol sa ruin, at pwede nga daw niyang sabihin ang lahat ng alam niya sa ating bida. Nabigla namang tinihil ang pagsuntok, kaya bigla na lang ding nang inig ang tuhod ng mama at napaupo, habang si Shu naman ay sinabi na umpisahan na ng lalaki ang pagsasalita. Kaya naman agad itong yamakap sa binti ng ating bida, habang sinasabi na nung unang araw umano nila dito sa ruin, ay nakita nila sa isang lugar ang katawan ng 3 halimaw na tila nagpakamatay. Agad namang tinanong ni Shu kung bakit sila nagpakamatay, pero hindi nga daw niya alam ang dahilan, sabay sabi na kung nais magtungo ng ating bida sa lugar na yon, ay pwede niyang samahan si Shu. Naisip naman ni Shu na ang lugar na sinasabi ng lalaki, ay malamang na may kinalaman sa barrier na sinabi ng kaluluwa ni Kung Ming sa kanya. Kaya naman kailangan daw niyang puntahan at siyasatin ang lugar. Agad nga ding tinanong ni Shu kung gaano kalayo ang lugar na yun, at sinabi nga nito na inabot sila ng magdamag sa paglalakad noon dahil may kasama silang pangkaraniwang tao, pero kung mga cultivator nga lang daw ay nasa 3 o 4 na oras ang aabutin ng paglalakbay. Kaya naman agad na sinipa ni Shu ang mama, sabay sabi na maghanda na siya at kailangan niyang samahan ang ating bida sa lugar na yun. Tinanong naman nito kung hindi ba muna sila dapat maghanda, isa pa ay kailangan pang ayusin ang depensa ng campsite wika pa nga niya, sabay sabi na mahigit 100 tao ang kailangang mapanatiling ligtas sa lugar na ito. Habang iniisip na, matapos niyang madala ang ating bida sa lugar na yun ay mawawala na siya ng silbi, at siguradong kamatayan na nga lang daw ang naghihintay sa kanya nun, kaya kailangan niyang makagawa ng paraan upang matakasan si Shu. Nabigla namang sinabi na hindi na niya kailangang isipin ang kaligtasan ng mga tao dito, sabay sigaw at sinabi na matagal mo na akong sinusundan, oras na para lumabas at magpakita ka. At sa paglabas nga ng misteryosong lalaki, ay sinabi ng ating bida na sakto umano ang dating niya, sabay sabi na pag-usapan nila ang mga tao at kaligtasan ng mga tao sa lugar na ito. Agad na ding sinabi ni Shu na kailangan niya ng mamumuno sa lugar na ito, at agad na din siyang lumingon sa kanyang likuran habang nakangiti, pero bigla nga siyang nagulat matapos makita ang misteryosong lalaki, sabay tanong na din kung sino umano siya. Dito nga ay naisip ng ating bida na napansin na niyang may nakasunod sa kanya kanina pa, pero ang alam nga daw niya ay taga-immortals ang nakasunod sa kanya, at naghihintay ng pagkakataon upang ma-prank siya. Kaya naisip din ni Shu na bukod pala sa mga taga-immortals, ay nakasunod din ang lalaking ito sa kanya. Pero ang kinakatakot nga daw niya ngayon, ay hindi niya maramdaman ang aura o kapangyarihan ng lalaking ito sa kanyang harapan, kahit pa isa na siyang maestro level. Napansin nga din ni Shu ang bear na daladala ng lalaki, at kung titignan nga daw niyang maigi ang bear, ay mukhang namatay umano ito sa isang atake lamang, sabay tanong kung anong kapangyarihan daw kaya meron ang lalaki, dahil namatay sa isang atake ang A-rank na bear. Agad naman itong binagsak ang bitbit niyang bear, sabay tanong kung bakit umano tumigil sa pagsasalita ang ating bida, hindi ba at ikaw ang nagsabi na lumabas na ako wika pa nga niya kay Shu. Sabay tanong kung hindi ba siya katanggap-tanggap sa lugar na ito, nagdala pa naman ako ng regalo para sa inyo wika pa nga niya, at ang tinutukoy nga niyang regalo ay ang bear na pwede nilang kainin. Muli namang napapatanong sa kanyang sarili ang ating bida, dahil ang misteryosong lalaki nga daw ay nagsasalita ng Chekwa, kaya hindi niya alam kung isa ba talaga siyang Chekwa, na naninirahan sa ibang bansa o tulad din siya ni Kung Ming, na taga dito sa ruin o mundong ito, at dahil sa kakaiba nga sa lahat ang ruin na ito, ay napapatanong din ang ating bida sa kanyang sarili, kung hindi daw kaya isang halimaw ang lalaking ito at nag-transform o nag-anyong tao lamang.